Oo, kasi malulungkot na mga balita. Katulad niyan, ha? Oo. Etong administrasyon na to, inuusig na naman. Tinutuligsa na naman yung mga kalaban niya. Ano ba naman yan? Si Manong Chavit. Pinakakasuhan ng plunder. Sasabihin nyo pang ibang abogado. Alam naman natin yung style na yan eh. Opo. Ang tawag dyan is SMB. Hindi San Miguel Beer, ha? Style mo, bulok. Oh, yan. Puro kabulukan eh. At saka, alam mo, Ma'am Jubes. Opo, Ay, by the way, speaking of column, ano, Opo. Tuesday ngayon, yung column ko sa Daily Tribune ay every Tuesday. Okay. Ang pangalan ay Canned Thoughts. Teka muna. Hindi, totoo, walang biro. Canned Medyo- Thoughts. Ayan. Oh, sa Daily Tribune. Oh, inilatang pag-iisip. Yan. Ayun. Oh, di ba? Canned Thoughts. Ay, kaya lang, Oh, pag ang yeah. nagsalita niyan, medyo nabulol ng konti, pangit ang Dapat may magandang intonation. Ah, Parang sige si nga. Ben Tulfo. Sige Canned nga. Thoughts. Canned Thoughts. Canned Yan. Di ba ganyan magsalita si Ben Tulfo? Grabe ka, Tony. Oh, But anyway. ay, tayo muna. Huwag mo nang sirain yung araw mo kasi alam naman natin na alam mo lahat ng masasama nagbabago yan. Hindi magbabago. You know why? Habang nagkakaedad daw ang tao, nagbabago ugali. Hindi, Ganun merong, pala yun. hindi. Merong sinasabing tumatanda ng paurong. Ay, grabe ka talaga. Oo, katulad dito ha. Ito ha. Ayoko sanang sabihin sa ating mga kasamahan na I told you so, pero I told you so. Diba sinasabi ni Remulla noon, pagka siya daw ay napunta sa ombudsman, siya daw ay hindi niya i-weaponize, good boy na daw siya. Diba natatandaan mo yung sinabi natin, ang daming natuwa roon. Sabi ko, imposible namang si Saul ay maging Pablo bigla dahil lang napunta sa ombudsman. O ayan, anong unang-unang ginawa nung umupo? Nagkataon Pilit na lang. pilit na pilit. O, ang tinira agad si Sara Duterte. O, hindi ko sinasabing huwag niyong tirahin si Sara Duterte kung may kasalanan. Pero ano bang priority niyo? Yung tao na na-impeach na naimbestigahan na, meron nang kaso dyan eh. O yung flood control na trilyon-trilyon. Ano bang mas priority ron? Yung Pharmally, bubuksan na daw ulit. Meron na ngang kaso sa'yo. Ba't bubuksan mo pa ulit? O ano bang unahin? Dahil Duterte si Sara, dahil yung Pharmally, nasasangkot si Pangulong Duterte, uunahin mo. Eto, flood control eh. At huwag niyang sabihin, sinabi ni Auntie Claire na ang priority ng ombudsman ay hindi yung flood control sapagkat yun ang talagang pwede niyang sabihin kay Auntie Claire. Yung sinabi ni Recto kay Bongo. Huwag niyo kaming utusan. Yun ang talagang hindi dapat inuutusan yung ombudsman. Bakit? Dahil, let me spell it out for you. Yes. Independent. Ayun. Okay, daw. Yun ang may karapatan. Oo, pero kung ikaw ay naging gabinete ng Pangulo at ikaw ay politiko at utang mo sa pambabraso ng Pangulo ang pagiging ombudsman mo, hindi ka na independent. Ikaw ay independent. Katulad ngayon, another example sa dami-dami ng problema ng Pilipinas. Yes. Kanina, nabasa nyo naman, pupuntiryahin pa niya yung mga sinasabi niyang midnight appointments daw. Na? Anong midnight appointments? May 204 na mga kawani ng ombudsman na sinatawag niyang midnight appointments. Hindi naman po midnight appointments. Sinaliksik ko eh. Ang midnight appointment is yung bago umalis, 1 week, 2 weeks before umalis. Halimbawa si Ombudsman Martires. Nag-a-appoint siya ng mga tao. Nang basta-basta na lang. Indiscriminately. Hindi po. Yung sinasabi niyang 204 na kailangan daw mag-reapply, kapwitan na naman ni Remulla to alam niyo kung bakit? Di-research ko Yung sinasabi niyang midnight. Hindi naman midnight tanghaling tapat in-appoint Oo nga, walang biro. Well, Alam nyo, ito unang-una, bago ako mag-proceed, this is nothing but a transparent and disingenuous attempt na yung mga tao, mga karir yung civil service na mga appointees na merong security of tenure
ayon sa saligang batas, Opo. ay gusto niyang palitan na mga bata niya. Huwag na tayo maglukuhan dito, ombudsman, fake ombudsman Remulla, ha? Yan naman ang gusto niyo, di ba? Ginawa niyo rin sa mga generals pag-upo ng pag-upo. Di ba? Si Abalos sinabi, courtesy resignations. Yung lahat ng mga generals, lahat ng mga colonels. Ha? In career yun eh. May security of tenure yun. Ano nanalo? Ano nangyari? Di olat si Abalos. Kahiya-hiya yung showing niya. Eto ha. For the information of those na maaring maniwala, kasi marami pa rin naniniwala sa kabuktutan, sa kasinungalingan, sa disinformation, sa propaganda, na midnight appointees yung 204 na tinutukoy ni F.O. Remulla, ay, ito ang istorya po niyan. Pakinggan po natin at i-fact check nyo ako. Pumunta kayo sa civil service, pumunta kayo sa DBM, pumunta kayo sa lahat ng gusto nyo. You can even go to hell if you want, pero wag naman, mainit doon eh. Wow. Oo. Hindi uubrang air conditioning. Yang sinasabi niyang 204 na midnight appointees, hindi naman pala in-appoint yan yung malapit ng umalis. Si Ombudsman Martires. Yan okay. Yan pong 204 na yan ay ni-request ng mga deputy ombudsmen. Opo. Plural ba ng ombudsman ay ombudsman? Hindi ko alam eh. Paano yung mongus, monguses? Anyway, yung mga deputy, kasi yung Office of the Ombudsman, may mga 4 na deputies yan eh. Opo. O 5 ba? Teka, bilangin natin. Overall Deputy Ombudsman. Then Deputy Ombudsman for Luzon, 2. Deputy Ombudsman for Visayas, 3. Deputy Ombudsman for Mindanao, Opo. 4. At 5 nga, tama. May Deputy Ombudsman for the military and other law enforcement organizations. Opo. Moleo. Yung mga NBI, police, military. Opo. Diyan, kanya-kanya. Kasi hindi naman kung ibibigay mo lahat sa ombudsman, kung sino mang sitting ombudsman doon, masisira ang ulo noon. Oo, sa dami. So, ano yan? Kanya-kanyang papel, kumbaga. Kanya-kanyang departamento. Kasi nyo, ito yun ang laging sinasabi ko. Ako very consistent dito kahit i-google nyo. Noong inakusa ng isang abogado, yung Office of the Ombudsman na may parking fee noon, sabi ko, in general, walang parking fee yan. Kaya nagtatagal. Ang dami nagko-complain kasi ang ombudsman, pati anonymous complaint, tatanggapin yan at iimbestigahan yan. Aside from yung mga makukulit katulad ng Citizens Crime Watch kami. O pag kami nakikita kami mga anomalya, ombudsman kami ng ombudsman. Ombudsman pala. Oo, Okay. baka hindi na ngayon kasi wala kaming tiwala sa ombudsman eh. Anyway, nag-request po sila ng karagdagang mga personnel. Kasi hindi kaya eh. Sa dami, dumadagsa. Kasi nga, ang impression noon sa ombudsman doon, ngayon baka nag-iba na, ay talagang huling takbuhan ng mga tao na hindi makakuha ng hustisya sa ibang mga kagawaran ng pamahalaan. Halimbawa, nirereklamo mo, taga-DPWH, Yes. district engineer, nangongurakot, siyempre admin, sila yan, magtatakipan sila ron. Takbo ka sa ombudsman. Yun ang last resort. At tama naman sapagkat yan talaga ang constitutional mandate ng ombudsman. So anyway, mabalik tayo rin sa 204 Opo. na falsely being accused of being midnight appointees. Yan po ay ni-request ng karagdagang personnel para yung mga flood, hindi flood control yung flood na mga complaints sa ombudsman ay ma-handle naman ng mabilisan para wala na magreklamong matagal. Sa sobrang dami. Ngayon, yan po ang request na yan ay pinadala kay then Ombudsman Samuel Martires. Ayun. Okay. In-approve niya yan. At I think mga 60 or 70 of these 204 requested personnel are lawyers. Kasi dapat lawyer kasi mga investigasyon yan eh. Yes. Batas yan eh. Hirap na ngang maka-attract ng lawyers ang gobyerno kasi Tama po. mahirap ang trabaho, di ba? Then nag-request naman ng ombudsman in the proper course kasi yan ang proseso eh. Opo. Nag-request sa head of office, galing din tayo sa gobyerno Opo. Request sa head of office, yung head of office pupunta sa DBM, yung Department of Budget and Management. Sabihin niya, oy,
may mga request akong additional personnel, tignan mo nga kung pwedeng i-accommodate ito. Kasi syempre, budget, may sweldo yan. Siyempre, mahirap naman kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, binigyan mo ng trabaho. Binigyan ka nga ng trabaho, gusto mo pa may sweldo. Oo, yun ang sabi nanay ko eh. Mahirap yun. Baka makadimanda ka eh. Mahirap naman yun. Okay. So, yung DBM po ang nag-identify ng mga vacancy at nagkakaroon po yan ng tinatawag na NOSCA. Ang tawag po dyan, ang ibig sabihin ng NOSCA ay Notice of Organization, Staffing, and Compensation Action. Ang ibig po niya sabihin, pagtingin ng ombudsman, kailangan nga. Mag-create tayo ng plantilla position, then, at tignan natin kung sinong mag-fill up nitong plantilla positions at maglagay tayo kung anong salary grade yan. Kasi may Salary Standardization Act na. Opo. Kung anong ginagawa mo sa isang departamento, pag similar ang ginagawa mo sa ibang departamento, pareho dapat ang sweldo. Hindi pwedeng iba-iba. Ang exempt lang yan yung mga government-owned and controlled corporations. Yung NOSCA po, in-issue almost more than a year ago, December 2024. Hindi midnight, Ginoong Remulla. Hindi midnight yun. Ang tagal. October na tayo ngayon. 10 months ago. Midnight pa ba yung 10 months ago? Eto pala, 60 ang lawyers na kinuha. So, kung 60, kung 200, mga 144 ang hindi lawyer, pero mga essential personnel ito. Sapagkat talagang nagre-reklamo na po ang marami na. Mabagal sa ombudsman, not for anything else, but because undermanned ang ombudsman. National office yan. Lahat ng reklamo sa ombudsman, buong bansa pagkatapos kokonti ang tao. Yan. Bago, ito ay sa dahilan na rin na yung fact-finding investigation office, yung mga FIO, at saka yung preliminary investigation office ay pinagsanib na. Bakit? Para mas efficient. Ayun. Kasi dati iba yung fact-finding, then i-endorse pa nila sa preliminary investigation, i-evaluate na naman ulit, nagkakaroon ng delay. O di ba gusto Tama natin ka mabilis ang serbisyo publiko, lalong-lalo na kung graft. Opo. Oo, hindi pwedeng babagal-bagal ka dyan. So ito, pag fact-finding, yun na rin ang mag-preliminary investigation, pamilyar na sila sa resulta ng investigasyon. Madali na makadetermine kung may probable cause or wala. Kasi ang ombudsman po ang nagsisilbing parang piskalya o prosecution office pagdating sa mga public officials. At ang hukuman yan, kung nandoon sa jurisdiction, kasi hindi naman lahat ng public officials nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan, may salary grade yan. At meron ding amount involved, pero hindi na natin tatalakayin yan at magiging komplikado. Okay. Sandigan Bayan ang hukuman, OMB or Ombudsman ang piskal. Okay, para madaling maintindihan. Okay. Yung mga inilagay dyan, inappoint na mga empleyado ng Ombudsman, dumaan po yan sa proseso, nag-apply, in-interview, meron pa yung psychological exam yan eh. Yes. Meron pang mga clearance yan, NBI, police clearance yan, oo. At in-evaluate po yan kung sinong karapat-dapat at saka po lamang yan in-appoint. Ginawang empleyado ng gobyerno. At yan pong mga appointments na yan sa gobyerno dahil yan ay in accordance with the process, yun nga application, 3 nominee, pagpipilian yan, background investigation, psychological exam, baka may siraulong makapasok sa ombudsman. Problema, may nakapasok na nga siraulo eh. Pero hindi ko nasasabihin kung sino, ha? Mahirap na. Anyway, iyan ay protektado po under civil service rules. Anong nasa Civil Service Act? Kapag ikaw ay naging kawani ng gobyerno na regular plantilla, may security of tenure ka. Anong ibig sabihin ng security of tenure? Hindi ka pwedeng tanggalin unless may cause, may dahilan, may kasalanan ka, may nilabag kang batas, yung code of conduct for public officials o any penal law,
Pumatay ka, nangaliwa ka, yung mga ganon. Attitude Tumakbo ka ng problem. hubad sa EDSA, yung mga ganon. Oh. Hindi ka pwedeng tanggalin. So, anong pinagsasabi Ayan na. nitong si Ginoong Remulla na mag-reapply ka? Nag-apply na yan eh. May kasalanan ba para i-re-evaluate mo ang kanyang continued employment? Wala naman eh. Yan ba yung opisina dati ni Justice Garchi Torena? Yun, oo, Yun yun? ombudsman. Oo, Okay. si Justice, yung unang-unang ombudsman, di ba? Opo, Oo. opo. Bakit lagi ko nakakalimutan yung unang-unang ombudsman? Kasi matagal na yun eh. Opo. Oo. Anyway, kanina, naalala ko na eh. Oo, yan yung Ito kay yan dati sa Conchita Commonwealth Carpio Avenue, Morales. diba? Oo, yan. Oh, I Sa may used to be Agham there. yata, Agham Road. Opo, Ngayon opo. yata, Miriam Defensor Santiago Road na. Ipinalitan na. Opo. Oo. So yun, ang istorya po dyan, Ginoong Remulla, huwag niyong i-twist ang facts. I-fact check niyo ako kung sino man ang nakikinig dito, kay kontra sa akin o kampi sa akin. I-fact check niyo ako. Do not take my word for it. I-research niyo. Katulad ng ginawa kong research. O, pagka nagsisinungaling ako rito, puntahan niyo ako rito, kutusan niyo ako. Hindi ako magagalit. Kasi tama po ito eh. Ha? Yan po ang sinasabi ko dito sa administrasyon na ito. O katulad niya, no, si Manong Chavit dahil lang siya ay critical sa gobyerno, pakakasuhan niyo kung sinong Poncio Pilatong hindi namang kilala. Ha? Na plunder. Ano yung sinasabing plunder kay Manong Chavit? Ano po yun? Yung pagbenta daw noong lupa niya sa gobyerno na overpriced daw. Alam nyo po, bago ang binase nitong nagreklamo, kasi daw mas mataas sa zonal valuation. Lahat po ng tao, kahit yung pinakasimpleng tao, ay alam na kapag ikaw ay nagbebenta ng lupa, hindi po yung zonal valuation ang sinusunod. Yan ay fair market value. Wala, malaki ang kaluwagan ng tornilyo sa utak ng tao na ibebenta mo yung iyong lupa based on zonal valuation. Kalokohan po yun. Kalokohan yun. Malaking kalokohan yun. Ask any real estate broker. Oh. Baka sasabihin nyo, based sa zonal valuation, dapat ganito lang ang amount. Fair market value, in fact, pinaliwanag na ni Ginoong Chavit yan. Opo. Lugi nga siya dyan. Binenta niya ng mas mura sapagkat yan po ay ang public service ay sakripisyo. Yes. Alam nyo, ang tagal na sa politika niyan si Chavit Before martial law pa yan Chavit Singson na yan Hindi po yan mangmang para magbenta ng kanyang sariling lupa sa gobyerno na i-overprice pa niya. Yun ang maganda ginawa diba? niya. Kung, siguro, binenta niya yan, hindi ko naman alam, pero tingin Passion ko, lang. binenta niya yan kasi kung bibili pa sa iba, mas mahal, baka fair market Correct, value. correct. So sabi niya, ako na lang ang magbenta below fair market value. Ayun. At sa ngayon, siyempre, ang lupa may unearned increment, halos, ala na, triple na yata noon sa, o 10 times na yata Sobrang mahal doon ngayon. sa amount na ibinayad noong munisipyo, ang halaga Opo. ng lupang yun na 10 ektarya. Tama po. Pagkatapos, dahil lang kayo ay pinupuna, naging government critic si Manong Chavit, Opo. kapakakasuhan niyo ng plunder, iyan ang style nitong gobyernong ito. Yan ang mabigat. ang Kawawa gusto naman